Another day, another mini vlog for today's video at samahan nyo akong mag-impake ng aking mga gamit na dadalhin. Biglaan at wala nga sa plano ang gayak na ito at kami nga lang dalawa ni Daddy at si Ate Maya naman ay maiiwan dahil meron nga siyang pasok. 3 araw lang naman kaming mawawala kaya naman ito at kunti nga lang yung mga gamit na aking dinala. Pwera sa mga gamit namin ni Daddy, yung mga pasalubong namin ay inilagay ko na rin dito sa maleta para isang lagayan na lamang. Pagkatapos naman ni Daddy mag-duty sa palengke ay dumiretso na siya sa parkingan at kinuha na nga ang sasakyan. Pagkatapos mapagtulong-tulungang maibaba lahat ng mga dadalhin ay etong kapatid kong si Kajorlogs na nga ang magkakamada para nga sa ganun ay magkasya. Medyo madami nga itong mga gamit dahil yung aking bilas ay may mga iuuwing gamit. Pagkatapos maikarga ang mga gamit ay eto nga at may pag-goodbye kiss pa itong si Daddy sa aming baby Kalex. Fast forward, pagdating naman namin dito sa Santo Tomas ay dinaanan nga namin itong isang pamangkin ni Daddy. At habang nilalakbay naman namin ang diversion ng Sariaya, Quezon, biglang nag-alarm ang gas ni Daddy at nalibang nga siya sa pagpapatakbo dahil napakalinis nga ng daan. At buti na lang talaga at nakakita kaagad kami ng mapapagasolinahan. Pagdating namin dito sa Sigsag Road ay medyo inulan nga kami ng bahagya. Madilim at maulan kaya naman double ingat nga si Daddy sa pagpapatakbo sa mga oras na yan. At gustong gusto ko nga rin na meron kaming nakakasabay na sasakyan para nga sa ganun ay hindi nga si Daddy antokin. At sa tinagal-tagal naming nagbibiyahe at madalas rin naman kaming dumadaan dito sa Gumaka Diversion, ngayon lang namin naranasan ang ganitong traffic sa kabundukan. Medyo nakakatakot yung daan dito dahil ito nga ay may paahon at may palusong. At halos nga ang karamihan dito ay puro truck, bus. At habang binabaybay nga namin nila Daddy itong daan na ito ay talaga namang medyo kinakabahan nga ako dyan. Dahil isang pagkakamali lang ng driver ay pwede nga umatras ang sasakyan at mabitin nga dito sa pinakaahunin. Kaya naman hanggat hindi nga kami nakakalabas dito ay wala ngang tigil ang pagdadasal ko sa mga oras na yan. Liwanag na nga sa mga oras na yan at mag-aalas 6:30 na nga ito ng umaga nang makapasok kami ng papuntang Bicol. Nahahalata ko na rin si Daddy na medyo napapagod at inaantok na nga rin siya sa mga oras na yan dahil kung hindi nga kami na traffic doon sa Gumaka Diversion ay malapit na nga kami sa kanila. May nakita nga kami ditong tindahan ng luglog at ang sabi nga nitong si Daddy ay masarap nga daw humigop ng mainit na sabaw. Kaya lang hindi nga kami pare-parehas na satisfied sa aming kinain at hindi nga siya ganong kasarap at hindi ko nga naubos yung kinakain ko at kesa naman masayang ay ipinakain ko na lang kay Daddy. At dahil wala nga sa plano at biglaan nga ang pag-uwi namin ay eto nga at sinorprise na nga lang namin sila dito sa bahay. Dahil ang alam nga nitong aking hipag ay ipadadala na lang ni Daddy sa bash yung mga gulay. At ang hindi nga nila alam ay nandito na nga kami sa gilid at pinagkaisahan na nga namin sila. Kaya mo mga agi na ito, baka abang-abangan mo, baka makalampas. Ah? Sumasok ko lang din ang mo. Wala man. Hindi, nag-rider-diretso. Ako yung pumusok. Nagsiga pag nagkaraan namin. Pag-iya, sabi ni Mama, wala talaga yun. At pagkapasok nga namin ng bahay ay naabutan nga namin na nandito nga sa kusina itong aking in-law. At hindi pa nga ako nagmamano dyan sa kanya ay umiiyak na nga siya at sobra nga siyang na-surprise. Dahil nga noong nasa Maynila pa kami, kada tawag nga ni Daddy ay palagi niyang tinatanong kung uuwi nga daw ba kami ngayong piyesta. At dahil hindi pa nga kami sigurado kung makakauwi nga kami kaya naman hindi nga agad namin masabi sa kanya. At ayaw ko namang umasa
na sabihin na uuwi kami tapos hindi matutuloy. At isa talaga sa mga dahilan kung bakit hindi na nga kami madalas nakakauwi ay dahil nga nitong si Ate Mayan. At hindi ko na rin talaga siya mapilit dahil nga sa kanyang klase at kami na nga lang dalawa ni Daddy ang nagdesisyon na uuwi. Namahinga lang ako ng sandali pagkatapos ay iniayos ko na nga yung mga pasalubong ko. Kasama na rin dito yung mga pamasko at pagkatapos ay isa-isa ko na nga iniabot sa kanila. Pagdating dito sa aking hipag dahil apat nga sila, ang sabi ko nga sa kanya ay bahala na nga siyang magparty-party. At dumating na rin itong anak ng aking bilas. Mag-aalas 3 na nga ito ng hapon, ginising ko na nga itong si Daddy at dito na nga kami mag-grocery sa SM Naga. Mas pinili nga namin na dito na lang mag-grocery dahil sigurado na dito nga ay kumpleto. Nagpatulong na rin ako dito sa aking hipag para nga sa ganun ay mas mapabilis nga ang aming pag-grocery. At para nga walang makalimutan ay gumawa na nga ako ng listahan. Gamitin nga ang mantika kaya naman eto nga at dinamihan ko na nga ng kuha. Kumuha na rin ako dyan ng mayonnaise at gagawa nga ako dyan ng macaroni, chicken salad dahil gustong gusto nga yun ng aking isang bilas. Bumili rin ako dyan ng 2 peraso ng lechon belly at ang sabi ko nga sa kanila basta makauwi lang ako ng Bicol, lahat ng mga ipinopost ko ay iluluto ko at ipatitikim ko sa kanila. Natapos na kami sa pag-grocery at dahil meron nga kaming kasamang 2 bata at isip bata at palagi nga nilang sinasabi na kapag umuwi kami ay pupunta nga kami ng Jollibee. At alam naman natin na ito talaga yung mga kaligayahan ng mga bata. At dumaan na rin kami dito sa Jayco pagkatapos ay tuluyan na nga kaming umuwi. Pagdating naman dito sa bahay ay agad ko namang inasikaso itong aming pang-ulam para sa aming hapunan. Bali, nagpainit lang ako ng mantika pagkatapos ay isinalang ko na nga itong lechon belly. At umabot lang naman ng 2 oras bago nga ito naluto. Ipinahiwa ko na rin kay Daddy at habang kumakain naman kami dyan ay dumating nga itong aking solid follower dahil meron nga akong inihandang gift para sa kanya. Maaga ko nga siya pinapupunta kaya lang noong pumunta siya ay umalis na nga kami at nagpunta nga kami ng Naga. At eto namang mga susunod na video ay kinabukasan na nga ito at nagluto naman ako dito ng laing at paksiw na bangus. At bibitinin ko muna kayo dito sa video na to at abangan nyo na lang yung mga susunod ko pang mga upload. Ingat at mahal ko kayo. Thank you for watching. Bye!